Mga kababayan, umpisahan muna natin ito. Nako, mukhang maaari, posible, no? Baka masibak matanggal ang vice-presidente, mga bossing. Bakit po? Pakinggan nyo muna ito, no? Pondo galing sa China. Oh, yun yung sinasabi dito sa balita na ito. Hindi pala ito. Posibleng mauwi sa election offense. Ayan, posibleng mauwi sa election offense ang vice-presidente, mga kababayan. Ang masasabi ko lang, hello sa inyong lahat. Kinig lang. Sabi ni Shiro Kansaki. Nandiyan na din pala si Ma'am Len de los Santos. Oh, game! Posibleng mauwi sa election offense kung mapatutunayang tumanggap umano ng campaign fund si Vice President Sara Duterte mula sa Chinese nationals noong 2022. Pero kung tatanungin, hindi naman amin yung mga yan, mga bossing, no? Kung tatanungin, sasabihin, "Uy, wala, hindi totoo." Pero kung titignan mo at pag-aaralan mo at pagbabasihan mo yung mga kilos at mga galaw nila at kung sino yung mga nakikinabang habang sila ay nakaupo bilang mga gobyerno, taong gobyerno, ramdam mo naman na may katotohanan na sila ay nakakatanggap ng mga pondo galing sa China. Di ho ba? Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, bawal sa batas ang pagpondo ng mga dayuhan sa kampanya at ang pagtanggap ng mga kandidato ng ganitong donasyon. Bakit ho kaya bawal, mga bossing? Syempre, simple lang ho. Baka yung imbis na para sa mga Pilipino at para sa bayang Pilipinas, ang iyong pakay, baka maging ang paboran mo na lang ng paboran, yung magpopondo sa iyo o yung nagpondo sa iyo at hindi ang bansang Pilipinas, mga bossing. Which is nangyayari po yan locally, sa ating bayan. Kagaya na lang po doon sa kaso ni Marcoleta, mga bossing. Doon po, di ba, kailangan ilagay niya doon sa mismong papel nung siya ay kumandidato kung sino ang mga bigay o nagpondo doon sa kanyang kampanya upang sa ganun ho, mga kababayan, malaman kung sino yung mga loko-loko lang at posible at maaaring paboran in future ng isang kandidato na which is nakikita natin at naiisip natin baka mga diskaya ang nagpondo ng kampanya ni Marcoleta. Baka ang China ang nagpondo nung kampanya ni Marcoleta. Which is, ngayon nakikita natin, yan yung mga grupo at yan yung mga tao at yan yung mga bansang ipinagtatanggol ni Rodante Marcoleta. Di po ba? Sabi ni Banji San, joke lang iyon. Mandarin nga alam ni Inday Lustay sino may sabing pondo niya galing sa Inchik. Di ba? Tama, Sa pagdinig ng House Justice Committee, siniwalat ng self-confessed bagman na si Ramin Madriaga na may milyon-milyong pondo umanong galing sa mga negosyante at kaalyado ng dating administrasyon. Parmali. Di ho ba, mga bossing? Yung parmali, naku, pinahirapan tayo niya. Pinahirapan po. Nung panahon ng pandemya, mga kababayan, nandiyan kami sa Pilipinas Kasi nagbakasyon kami. Kumbaga sabi dito, slow naman Ito na yung panahon o yung time na dapat magpahinga naman tayo. Imbis na nakakulong tayo sa loob ng bahay dito sa Cayman Islands, doon na lang sa Pilipinas tayo magkulong. Ano po? So, ginawa namin yun. Sabi, after na siguro mga isang taon kami diyan sa Pilipinas, balik kami dito. No? Na syempre nakikibalita kami. Sige, balik na tayo. Ako mga kababayan, nasanay ka sa Pilipinas nang nakamask, nang naka-face shield o kung ano-ano pa, mga bossing, no? Ngayon, bago kami umalis, swab test doon sa kung saan man, pribado. Di nagpa-swab test. Pagdating ng airport, swab test na naman. Yung face mask, tapos face shield, etc. Tapos mga kababayan, paglipad namin papunta, ang pinaka namin nun, ang pinaka layover namin ng Hong Kong. Pagdating namin ng hindi, Japan ata pagdating nakalimutan ko na. Pwede pala yun. No?
New York, I guess Hong Kong. Pagdating namin ng Hong Kong, yung tao normal na. Wala na yung face mask, wala na kahit ano. Pero sa Pilipinas, mga kababayan, simula nung umalis kami hanggang sa isang taon na ang nakalipas, doon lang po at natatandaan ko, simula po, Japan kayo nun, Uncle, o Japan. Simula ho, mga boss chief amo, sir, nang naupo si Presidente Marcos, wala ng face mask, wala ng mga face shield. Wala ng mga, butik na yan, meron pang barrier doon sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Biruin mo, magkasiping kayo, mag-asawa kayo, magkatabi kayong matulog, tapos lalagyan ng pagitan yung pagmumotor ninyo. O di ho ba mga katarantaduhan lang ang nangyari at idagdag mo pa yung pagpapahirap ng mga ganitong mga family issue. Tapos malaman-laman mo yun din ang nagpondo o nagpopondo base dito sa balita sa kampanya ng Vice Presidente base kay Ramil Madriaga. Di ba BMB Sen 23 at Ardayan? Git ni Chua, kung napatunayang dayuhan ang pinagmulan ng pera, posible Oo, naniniwala kami, Ronald Subsoban. Naniniwala kami, bobo talaga yung administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Biruin mo naman, nakamotorsiklo kayo, aalis kayo, mag-asawa kayo, no? Magdamag, magkatabi kayo. Kinagabihan, nagtsuktsakan pa kayo. Tapos pagdating ng pagmamotor, sasabihin ng administrasyon ni Duterte, kailangan nyo may motorcycle may barrier kayo sa gitna. Di ba? Kabobohan naman talaga yon. Naniniwala kami sa iyo, Ronald Subsoban, no? Na talagang bobo yung administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga ang dito pinupush namin wag nang magkaroon ng panibago na Duterte o susunod na Duterte na administrasyon dahil baka maging bobo na naman. Pagtawanan na naman tayo at makulelat at mahuli na naman tayo doon sa mga pagresolba ng kagaya ng mga ganyang pandemya. Di ba? Ronald Subsoban. Bagay ka kay Baste Duterte. Ronald Subsoban, bagay ka kay Baste Duterte. Bakit? Kasi hindi naman yata boxing ang gusto ni Baste. Ang gusto yata subsuban no? Subsuban ng muka. Bukod sa subsuban, baka ang gusto din, supsupan. Tuloy natin tong kay Sara Duterte. itong maituring na culpable violation ng konstitusyon at maaring maging basihan ng impeachment. Ang itong mga DDS na ito, paulit-ulit natanggalin, alisin si Pangulong Bongbong Marcos sa pagka-presidente. Pero kapag pagka yung ganito, kay Vice Presidente ang pinapaalis, kompleto, may mga rekado, meron pong mga ebidensya. Isama mo pa ito. Meron pang mga sasabi. Di ba? Kay Presidente Marcos, wala po isang mga mapakita na maganda man lang na ebidensya. Puro po hearsay, puro po mga boka-boka lang nung 18 marites nila. At saka sino? Si Orly Gotesa. At saka yung samahan na din nila Mike Defensor, mga kababayan. Dapat din niyang masilip kung naideklara nga ba ang mga halagang ito sa SOSE ng Vice Presidente. Pero baka hindi ilalagay yan. Kasi sa nakikita ho natin ngayon, mga kababayan, grabe no? Yung talagang maka-China nitong mga DDS nitong pati ho ng Vice Presidente. Kaya ako ho ay natutuwa, naggagalak nung tinanggal po sa National Security Council ang ating Vice Presidente. Dahil baka yung mga impormasyon ng Pilipinas ay ilaglag sa China. Pero sa tingin ko, ang ginawa dyan, same lang po nung kay Marcoleta, na yung mga kaibigan po ay hindi isinulat doon sa SOSE upang sa ganun, kapag ipagtatanggol na pagdating ng panahon, walang maibubutas sa kanila, mga bossing. paglilinaw ni Chua, may pagkakataon naman si VP para na sagutin at pasinungalingan ang paratang sa kanya sa mga susunod na pagdinig.
Ikaw naman, Congressman Chua, para ka naman bago ng bago. Akala mo naman sasagot talaga. Kahit nasabihin mo na araw-araw pwede siyang magpaliwanag, hindi magpapaliwanag yan. Di ba?